Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Unang araw ng pesta ng tinapay na walang libadura, araw ng pagpatay ng kordero para sa Pasko. Tinanong si Jesus ng kanyang mga alagad, "Saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang Pampaskwa?" Inutusan niya ang dalawa sa kanyang mga alagad, "Pumunta kayo sa bayan. May masasalubong kayong isang lalaki na may dalang isang bangang tubig. Sundan ninyo siya sa bahay na kanyang papasukan at sabihin ninyo sa may-ari, ipinatatanong po ng guro kung saan silid siya maaring kumain ng hapunang Pampaskwa, kasalo ng kanyang mga alagad. At ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na mayroon ng kagamitan. Doon kayo maghanda para sa atin." Nagtungo sa bayan ang mga alagad at natagpuan nga nila roon ang lahat gaya ng sinabi niya sa kanila. At inihanda nila ang hapunang Pampaskwa. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus. At matapos magpasalamat sa Diyos, ay kanyang pinaghati-hati at ibinigay sa mga alagad. "Kunin ninyo, ito ang aking katawan," wika niya. Hinawakan niya ang kalis at matapos magpasalamat ay ibinigay sa kanila at uminom silang lahat. Sinabi niya, "Ito ang aking dugo, ang dugo ng tipan na mabubuhos dahil sa marami. Sinabi ko sa inyo, hindi na ako iinom ng alak na mula sa ubas hanggang sa araw na inumin ko ang bagong alak sa kaharian ng Diyos." Umawit sila ng himno at pagkatapos nagtungo sa bundok ng mga Olibo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Mukhang hindi pa handa ang ating altar. Wala po yung tinapay. Ngayon ay ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng Panginoon o Corpus Christi. At sa ating pong narinig na pahayag na mabuting balita mula kay San Marcos, sinabi po dito yung naririnig nyo madalas, no? Kapag nagmimisa tayo, hinahawakan yung tinapay. Wala pa rin yung tinapay. Hinahawakan yung tinapay, sinasabi, "Kunin ninyo at kanin, ito ang aking katawan." Yung tinapay, no? At pagkatapos, naririnig nyo ulit yung alak, no? Na sinasabing, "Ito ang aking dugo, ang bagong tipan, dugo ng tipan na ibubuhos para sa lahat." Sa ngayon, ito po ay ordinaryong tinapay at alak. Mamaya, pagkatapos po ng dasal na binibigkas ng pari, ito po ay hindi na magiging ordinaryong tinapay at alak, kundi ito na ang tunay at totoong katawan at dugo ni Jesus. Sa paningin natin, ganun pa rin. Walang nagbago. Sa mata natin, ganun pa rin. Pero sa ating pananampalataya, pag ito ay na-consecrate na, nabasbasan na, ito ay dapat nating ituring na pinakamahalaga sa buhay natin.
Kaya nga tayo, no, nagtalaga ang simbahan ng pagdiriwang na ito para mapaalalahanan tayong mga Kristiyano, tayong mga Katoliko ng kahalagahan ng pagtanggap natin, pagbibigay respeto, paggalang sa abot ng ating makakaya at maibibigay dito sa tinatanggap natin tuwing nagdiriwang tayo ng banal na Eucharistia. Kaya nga, dakilang kapisahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng ating Panginoon. Malinaw po ba? Uy. Kaya po may pagdiriwang, ulitin ko, no? Dahil siguro noon ay katulad ngayon, maraming mga Katoliko ang nakakalimot na naman sa kahalagahan ng pagtanggap ng katawan ni Kristo. Bagamat sabi ko, no, nananatili sa mata natin, pero ito po ang bubusog sa atin. Ito ang nagliligtas sa atin. Ito ang naglilinis sa atin. Kaya hindi po sapat, no, gaya ng naranasan natin nung panahon ng pandemya. Okay lang po na magsimba tayo online. Pero alam po ninyo, no, alam ninyo na may kulang. Nakakapagsimba man kayo online, no, ngayon may mga nanonood sa online, pero laging may kulang kapag hindi ka nakakatanggap ng komunyon. Kaya nga yung active participation sa misa, hindi lang tayo basta manonood, hindi lang tayo basta mag-o-observe, hindi lang tayo basta magpipicture, tayo po ay nakikibahagi sa pagdiriwang na ito. Inihahanda natin ang ating sarili habang inihahanda ni Jesus ang kanyang sarili na maibigay sa atin. Kapag handa na, saka tayo bibigyan at sasabihin, ito ang aking katawan. Ito ang aking dugo. Tanggapin ninyo, kunin ninyo. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, kumain kang madalas. Hindi ko alam po kung ano ang dahilan ninyo. Kasi kung yung mga nasa online, naiinggit sila na nandito kayo live. Sana sila rin. Pero hindi na sarado ang simbahan. Wala tayong lockdown. Wala nang bawal. Pero maraming Katoliko ang nandito sa paligid ng parokya natin ang mas pinipili talaga. Desisyon talaga, hindi ako magsisimba. Sayang. No? Pero sana po, nandun nga tayo. Kaya pinagdiriwang ito para maimulat ang kaisipan natin na sayang, napakalaking bagay ang nawawala sa atin, sa ating buhay kapag wala tayong pagdiriwang ng banal na Eucharistia. Ito ang pinakasentro, pinakarurok ng ating pong pagdiriwang, ng ating pong pagpapahayag ng pananampalataya. Kaya lahat ng gawain ng simbahan nakasentro sa banal na misa. Okay, given na yun. Di natin sila mapupunta dito, yung mga nasa online. Ngayon, tayo na nandito. Di na rin natin mapapapunta yung mga nakahilata lang sa bahay. Unless may sakit sila. Hindi rin natin mapipigilan yung mga naghahanap buhay kahit linggo. Pero kayo mga narito, kumain ka. Kumain kayo. Pagsasabihin ninyong, kasi minsan nandito ka nga, no, nagsimba ka nga, pero hindi ka kumakain. Hindi mo tinatanggap si Kristo. Bakit? Ano ang dahilan? Kasi sasabihin natin, namumuhay tayo sa kasalanan. Makasalanan ako. Hindi tayo karapat-dapat, no, umawak. Kaya nga may bahagi bago tayo, no, bago natin sa tanggapin, inaamin natin, Lord, no, I'm not worthy. Lord, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Pero lagi, di ba? Kumakatok si Jesus. Lagi nandiyan sa harapan natin.
ito ang aking katawan. Naghihintay na tanggapin. Alam niya may kasalanan tayo. Kaya lalo tigit, kailangan nating kumain. Sino ba ang dapat kumain? Yung mas mahina. Yung mga nanghihina. Spiritually, mahina tayong lahat. Kung kaya, kailangan tayong kumain linggo-linggo. Kung hindi man araw-araw, linggo-linggo, kumain tayo para mas lumakas tayo. Kasi kung idadahilan natin lagi, makasalanan po ako. Linggo-linggo makasalanan. Taon-taon makasalanan tayo. Ay lalo tayong manghihina kung hindi mo tatanggapin si Kristo. Kung ano man yung mga dahilan mo, sa loob ng napakahabang taon, yan na ang dahilan mo. Dati po, pag sinasabi, ang isa sa mga naririnig kong dahilan, hindi ka pwedeng magkomunyon kasi hindi ka kasal. Tama po ba? Nandoon pa rin naman yan, panuntunan ng simbahan yan. Pero pag ganyan ba ang awa at pag-ibig ng Diyos sa tao? Nasasabihin niyang, itong katawan ko, hindi ka pwede dito. Tabi. Kaya nga, ang turo din sa amin, kahit sinong pumila dyan, hindi dapat tanggihan. Kasi sabi nga, ang Diyos ang hahatol sa atin. Pero kung alam mo din naman na hindi ka pwede magkomunyon kasi hindi ka kasal, kailan mo gagawin? Kailan mo itatama? Kasi baka napakatagal na panahon na. Alam ng Diyos, hindi ka kasal. Katawan ko, kainin mo. Para lumakas ka, makapagpakasal ka. Hindi naman, di ba, naalala niyo po, hindi naman tinatawag ni Jesus yung mga alagad o yung mga gustong sumunod. Magpakabait ka muna, saka ka sumunod sa akin. Kaya lang kasi yung gusto ko lang na maibahagi sa inyo na baka yung kaisipan natin na hindi ako pwedeng tumanggap. Sino ba nagsabing hindi ka pwede? Sinabi ba ni Jesus mismo? Nakasulat ba yung pangalan mo na hindi ka pwede? Yan lang, kanina po, pagkatapos ng 6:00 ng misa, ginanap po yung prosesyon ng banal na sakramento dito sa ating lugar. Una, hiniling ko na pagpalain at basbasan ang ating lugar. At habang naglalakad tayo, siyempre, iniisip mo, Katoliko ba ang mga ito? Kasi kulang na talaga tayo sa pagtuturo, sa pangangaral, na ito ang pinakamahalaga sa atin. Na kung dadaan ang banal na sakramento, kung Katoliko ka, alam mo na dapat kang magbigay pugay sa dumadaan. Kasi hindi lang ito basta tinapay. Siya si Kristo. Hindi lang siya basta si Kristo. Siya ang anak ng Diyos. Pero gaya nga, napakalaki ng pagkukulang natin, maaring ng simbahan sa pagtuturo para pahalagahan ng bawat isa, lalong-lalo na ng mga Katoliko. Sana din umabot tayo sa punto o nandoon na tayo sa pagsasabi nating hindi kumpleto ang linggo mo kapag walang Eukaristiya. Hindi rin kumpleto ang pagdalo mo sa misa kapag hindi ka kumain. Kaya inaasam-asam, Nung dati, nung nagtatrabaho pa ako, doon sa Makati, talagang yung hahanap ka ng simbahan na malapit para lamang makapagsimba. Pag nag-outing ba kayo, naghahanap ba kayo ng simbahan na pinakamalapit? Lalo na kung natatapat ng linggo ang outing ninyo.
hinahanap-hanap ba ito? O pwedeng, okay lang. Okay lang yan. So nasaan ba yung attitude natin sa banal na Eucharistia? Okay lang na wala. Pag-isipan natin ng mabuti, no? Bago pa tayo umabot ulit sa punto na bawal kayong magsimba. Bawal kayong pumunta ng simbahan. O kaya talagang may magbabawal sa atin. So habang may pagkakataon, kapag binigyan ka at ibinigay ni Jesus ang kanyang katawan, tanggapin mo. Hindi ka huhusgahan, hindi tayo inuhusgahan ng Diyos, at alam niya, lalo tigit, kailangan natin kumain ng kanyang katawan. Amen? Amen.